Good PM mga ka-POM no? So para makapagpa-under ka ng isang twin tab na washing machine, no? So kailangan mo ng 1000 watts na inverter pure sine wave. So pag sinabing pure sine wave ay yung sine wave niya parang sa kuryente na ng bahay, no? So pure sine wave. So magkaiba kasi yung isang inverter na tinatawag na modified sine wave, medyo may ugong yung kapag dating sa motorized, no? Yan. So pero yung ito pure sine wave nga, so hindi na ganun kalakas yung ugong ng mga motor, lalo na kung washing machine yung gagamitin mo, no? So kailangan mo syempre at least 100 watts o 100 Ah na battery na pwedeng LiPo4 or lead acid. So pag sinabing 100 Ah, so tayo mismo sa 12 yon, meron kang 1200 watts na power, no? Pasok yun na yun sa 250 watts na washing machine mo. Okay, so kung 50% ang mismong charge ng battery mo, so meron kang 600 watts, pasok yung 250 watts na load na washing machine, no? Pwede mo magpatakbo ngayon, no? From 12 volts dito sa battery connected dito, okay, then output niya is 220. So makikita mo yung wattage ngayon dyan, lalabas dyan na 200 watts. So may mga video ko na pinapandar ko yung washing, no? So ngayon nga ay katambay yan. So may pag nag-washing na lang ulit sa umaga, no, papakita ko sa inyo. So yun ang requirements. So 100 Ah na battery, then inverter na 12 volts, 1000 watts ang inverter, then at least 500 watts ang continuous running, no? Sabihin yun yung naibibigay talaga ng inverter mo. So yan, pwede yan sa washing machine na twin tab, no? Then syempre hindi pwede yan sa rice cooker dahil nga yung mga rice cooker natin puro 800 watts, no? Pero kung maliit lang, 400 to 300 watts ang rice cooker mo, pwede yan, walang problema. So yan ang trabaho ng inverter, no? From 12 volts to 220 volts na output kino-convert niya, no? So syempre pag mababa ang voltahe, mataas ang amperahe. Kapag mataas ang voltahe naman, mababa na ang amperahe. Siyempre huhugot siya ng malakas na kuryente dito mula sa battery, then i-convert niya ng 220 volts. So yon ang trabaho ng mismong inverter. So maraming klase inverter, mayroon 12 volts, 24 volts, 36 volts at 48 volts, no? Yun yung pinaka maraming gumagamit, yung 48 volts nga, no? Dahil para mababa yung amperahe. Pero tayo nga small setup lang, so yung pinakamura lang, pangmasa lang, 12 volts lang tayo. Ayan, okay, electrical. So kung TV electric fan lang, kaya niya. Okay, so then ito yung mismong DIY na solar setup ko, no? Mayroong controller, so siya yung nagcha-charge ng kuryente para sa battery mo. Then yung solar panel, yung connector rin dyan, no? Then may mga breaker if ever na kailangan mo patayin o may maintenance na gagawin, no? Ililipat mo yung solar panel mo, so pwede mong i-disconnect dito sa battery. Then may output, no? Outlet, ito yung may extension na or direct mo connect sa bahay, no? So kung ilaw-ilaw lang, lalong kayang-kaya ng inverter natin yan, mga ka-electrical. So yun, no? Ang trabaho ng inverter natin is 12 volts input, 220 volts output. So thank you mga ka-POM Ray, God bless.